Ito'y balitang masaya, manunubos, sumilang na sa ating Kristo poon siya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa'yo, Noong panahong iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito'y ginawa ng si Cirenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampanan. Samantalang naroroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampi ng sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupain ding yaon ay may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri
iupo muna ang lahat. Isang mapagpala at maligayang Pasko sa inyong lahat. Hello po. Maligayang Pasko po sa inyo. Batiin po natin ang ating katabi ng may ngiti at kagalakan sa ating muka. Maligayang Pasko. Merry Christmas po sa inyong lahat. Eto na po, eto na nga, dumating na ang araw na pinakahihintay. Dumating na ang araw, ang gabi na ating pinaghahandaan. Matapos ang 4 na linggo at 9 na simbang gabi, dumating na rin po tayo sa gabing ito. Naririto na po tayo sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Kaya po, tayo ay napupuno ng kasiyahan, ng kagalakan, sapagkat matapos ang mga ilang paghahanda, pagsasakripisyo, pagbabalik loob sa Panginoon, lubos na nating naihanda ang ating sarili sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Kaya bigyan po natin ng papuri ang ating Panginoong Jesus. Alam po ninyo, dito po sa Quiapo, bagamat ngayon po ay pinagdiriwang na natin ang Pasko ng pagsilang ng ating Panginoong Jesus, nais ko pong ibahagi sa inyo para sa ating pagninilay isang bagay na malapit dito sa ating komunidad sa Quiapo. Parang bilang gabay sa ating pagninilay, yung mga pwede pong makatingin sa likod, may makikita po kayo sa taas na isang tarpaulin. Ayan po. Meron pong tarpaulin dyan sa taas. At sa mga hindi po nakakaalam, ang tarpaulin po na yan, ang nakalagay po dyan, ay yan po ang tema ng ating piyesta pagdating ng buwan ng Enero. Dapat siyang tumaas at ako na may bumaba. Yan po ang tema ng ating piyesta dito po sa Quiapo. At ito rin po ay napakagandang paalala, napakagandang mensahe na pwede po nating maibaon sa ating pag-uwi, sa ating pagdiriwang ng Pasko, na sa lahat ng ating paghahanda, mula sa unang linggo ng Adbyento hanggang makarating tayo sa gabing ito, lahat ng mga kwento na narinig natin mula kay Maria, kay Jose, kay Zacarias, kay Elizabeth, kay Juan Bautista, lahat ng iyon ay mga kwento ng pagpapakumbaba. Kasi nga po, lahat ng mga kwento, lahat ng ito ay hinahanda tayo na mas lalong maging bukas sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya nga po napakahaba, 4 na linggo nating pinaghandaan ito. Nang sa gayon, nang dumating na ang ating Panginoong Jesus, handa na ang ating puso, bukas na ang ating puso upang matanggap ang kanyang pagdating. Alam po ninyo, meron pong kabalintunaan, paradox, ang pagdiriwang natin ng Pasko. Sa panahon po natin ngayon, kaliwat kanan po ating napapansin. Ang kadalasan nating nakikita ngayon
sa balita o kung saan-saan, nagpapaunahan na ang mga tao. Nagpapaunahan kung sino ang magiging pinakamayaman, nagpapaunahan kung sino ang magkakaroon ng pinakamaraming kayamanan, kapangyarihan, kung sino ang magkakaroon ng mataas na posisyon, kung sino ang malalagay sa posisyon ng otoridad, nagpapaligsahan, nagpapaunahan kung sino ang mauuna sa taas. At iyon po ang paalala sa atin ng mga salita na sinambit ni Juan Bautista. Yung sa pagpilit nating pagpapataas, pag-angat sa ating sarili. Narito ngayon ang ating Panginoong Jesus. Hindi dumating ng may pagmamalaki, pagtataas ng kanyang sarili, pero isinilang ang ating Panginoon bilang isang sanggol. Sanggol sa sabsaban. Walang matutuluyan, nandoon sa tirahan ng mga iba't ibang hayop, nilagay sa isang sabsaban. Ang dakilang Diyos, ang siyang may likha ng lahat ng bagay. Nung narinig natin ang awit kanina, na siya ang rason para sa lahat ng bagay, siya na mismo ang nagpakumbaba. Siya na mismo ang bumaba. Siya ay naging tao, naging kasama natin sa lahat ng bagay. Naranasan ang paghihirap, naranasan ng iba't ibang emosyon, maliban sa kasalanan. Yung pilit nating inaangat ang sarili, narito ang Panginoon, binaba ang kanyang sarili. Kaya nga ito ay paalala sa atin na kung ang Panginoong Jesus, dahil sa kanyang dakilang pagmamahal sa atin, nakuha maging isang maliit na sanggol. Ano pa ba tayo bilang mga tao? Na tayo ay tinatawag din bilang mga alagad ng Panginoon, na gayon din ay gawin natin at tayo ay magpakumbaba ng lubos. At sa ating pagpapakumbaba, kaya nga po tayo ay iniimbitahan na tayo'y bumaba sa ating sarili sapagkat ang Panginoon ang siyang magtataas sa atin. Sa pagbaba natin, sa pag-angat natin sa ating Panginoong Jesus, sa pagniningas, sa pagningning ng pagdating ng ating Panginoon, tayo na mismo ang iaangat ng Panginoon. At paano natin matutularan na tayo ay maiangat ng ating Panginoon? Tingnan po ninyo ang inyong katabi. Ayan po. Yan po ang mukha ng Pasko. Naniniwala ba po kayo? Parang yung iba may gustong magreklamo. Yan po ang inyong katabi, kilala nyo man o hindi. Yan po ang mukha ng Pasko na parito ang Panginoong Jesus dahil sa kanyang dakilang pag-ibig na itaas ang inyong katabi. Itaas tayong lahat kasi nga gusto niya tayong ibalik muli sa yakap at bisig ng ating Amang nasa langit. Yun po ang diwa ng Pasko. Bumaba, iangat si Jesus at sama-sama sa pamamagitan ng pagdating ng Panginoon, iangat din tayo. Iangat natin ang bawat isang naririto. Tulungan, magpasalamat upang sama-sama tayong bumalik sa ating Panginoon. Alam po ninyo, may dalawa pong pamamaraan. Paulit-ulit ko na pala po sinasabing alam ninyo. Dalawang pamamaraan kung saan ang pagdating ng ating Panginoon,
damang-dama at naaangat tayo sa ating buhay. Ang una, ang pagdating ng Panginoon ay siyang nagbibigay lakas nang tayo ay maging tapat araw-araw. Yung pagdating ng Panginoon, yung pagpapakumbaba ng Panginoon, ito'y nagbibigay ng lakas, nagbibigay kagalakan na lahat ng ating pagsusumikap itong taon na ito, noong mga nakaraang taon, lahat ng mga pagsubok na ating pinagdaanan, lahat ng ito nagkakaroon ng kabuluhan, nagkakaroon ng dignidad dahil ang Diyos ay naging tao. Nagbibigay lakas, nagbibigay inspirasyon sa atin magpatuloy maging tapat sa kanyang kalooban. At ang ikalawa, ang pagdating ng ating Panginoon, ang siyang nagbibigay ng pagkakataon upang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Tayo po lahat na naririto, lumalapit sa mahal na pong Jesus Nazareno. Dahil nakikita natin sa pong Jesus Nazareno, nakikita natin ang Panginoong Jesus na uunawaan, naiintindihan ang ating mga pinagdadaanan. Gayon din, sinamahan tayo ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon, araw-araw, liban sa kasalanan, para mapatawad tayo sa ating pagkakadapa. Malapit na ang Panginoon, abot na abot ang Panginoon bilang isang sanggol. Mamaya po, sa banal na pakikinabang, pag nagkaroon na po ng communion mamaya, sa ating pananampalataya, pag tinanggap natin iyon, yun ay ang tunay na katawan at dugo ni Kristo. Kaya nga po mamaya, pagpila po natin, paghahawak po doon sa banal na komunyon, nang may kagalakan, nang may kadakilaan at reverensya para sa ating Panginoon. Kagaya ng paghawak ni Maria sa kanyang sanggol sa pagdating ng mga nag-aalaga, pagdating ng mga pastol, naway sa pagtanggap natin ng ating Panginoon, mas lalong mapalalim ang ating pagnanais na magpakumbaba at maiangat ang ating kapwa, nang sa gayon, sa grasya at tulong ng Panginoon, tayo din ay maibalik sa tahanan ng Diyos. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, hilingin natin ang tulong ng Diyos na sa lahat ng pagkakataon, kahit na tayo ay nasusubok at dumadaan sa hamon, naway laging maging tapat at punong-puno ng kagalakan dahil ang Diyos ay kasama natin lagi. Amen.